Republic Act 1066, also known as the Children's Safety on Motorcycles Act of 2015, is a national law in the Philippines that aims to protect children who ride motorcycles by regulating when and how they may be transported on the public roads. Motorcycles are one of the most common means of transportation for Filipino families, especially in province and rural communities. While convenient and affordable, motorcycles is also pose serious safety risks, especially to young children who are more vulnerable in road accident. So, ang Republic Act 1066 is ang title na Children's Safety on Motorcycles Act 2015. Amo dya ang sangka batas sa Pilipinas nga ga-protekta sa mga bata magsakay sa motorcycles. Kag ang motorcycle is amo dya kalabanan ginagamit sa Pilipinas. Pero amo dya ang delikado kung mag-aksidente ang mga bata. Because of the increasing number of road crashes involving children, the government created Republic Act 1066 to ensure that children riding motorcycles are properly protected and transported safely. The law emphasizes the importance of responsible driving, proper safety gear, and strict compliance with safety standards to prevent injuries and save lives. So, sa sobra ka duro nga aksidente sa karsada nga kalabanan mga bata, so gintukod ang Republic Act 10666 para matiyak ang mga bata nga gasakay sa motorsiklo ay sapat na protektahan at ligtas na ihatid. Kag dapat sakto man ang ayon sa batas sa Republic Act 1066 is dapat sakto man ang pagmamaneho kag pagsuksok kasakto nga safety gear para iwas accident. The state declares its policy to ensure the safety and protection of children by promoting measures that reduce their exposure to danger. Ito ay nangangahulugan ang gobyerno ay may formal na patakaran na naglalayong proteksyonan ang mga bata. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga paraan at programa na nagbabawas sa responsibilidad na malagay sa panganib ang mga bata. Halimbawa, ang pagpapatupad ng mga ligtas na daanan sa mga paaralan. Children have right to safety and proper care and preventing road accident is part of protecting their welfare and well-being. Pinapahayag nito na ang mga bata ay may karapatan na mabuhay sa isang ligtas na kapaligiran at makatanggap ng tamang pangangalaga. Kasama rin dito ang pag-iwas sa mga aksidente sa daan bilang isang paraan upang protektahan ang kanilang kalusugan at kapakanan. Halimbawa, ang pagtuturo sa mga bata ng mga panuntunan sa kaligtasan sa kalsada at ang paglalagay ng mga traffic enforcers sa mga lugar na matao. RA 1066 support the responsibility of the parents, guardians, and motorcycle riders to prioritize child safety over convenience or speed. Ang RA 10666 ay isang batas na nagbibigay diin sa responsibilidad ng mga magulang, tagapag-alaga at ng mga nagmomotorsiklo sa unahin ng kaligtasan ng mga bata. Ibig sabihin, dapat nilang isantabi ang kanilang kaginawan o bilis kung ito ay makukompromiso ang kaligtasan ng mga bata. Halimbawa, ang paggamit ng helmet para sa mga bata na sumasakay sa motorsiklo. Kahit na mainit o nakakairita ito. Gayon din ang pagbabawal sa pagpapasakay ng mga bata sa motorsiklo kung hindi sila abot sa footrests. Under RA 1066, it is unlawful for any person to operate a two-wheeled motorcycle with a child passenger on. RA 1066, known as Children's Safety on Motorcycle Act of 2015.
RA 1066, which regulates when a child is allowed to ride on a motorcycle. The law aims to protect children from accident, especially on dangerous or high-risk roads. It is unlawful for any person to operate a two-wheeled motorcycle with a child passenger on national highway, roads with heavy traffic, roads where speed limit exceeds 60 km per hour, roads with high density of fast-moving vehicles, unless the following conditions are met. A child may ride a motorcycle only if the following safety requirements are satisfied. The child can comfortably reach the foot pegs. The feet must be firmly supported, not hanging. The child's arms can wrap around and grasp the waist of the driver. This ensures secure holding during travel. 3. The child is wearing a standard protective motorcycle helmet. Helmet must comply with safety standards set under the Motorcycle Helmet Act RA 10054. The only exception, when a child may ride a motorcycle, even if the above conditions are not met in the case immediately medical emergency, such as transportation a child urgently to a hospital or clinic. Maski may patakaran nga kung paano magpasakay sa mga bata sa motor, hindi niya kinanglan nga sundon kung emergency kag kailangan madara lagi sa ospital. Ang mga bata kay ang kaligdasan kag madasig nga pagbulong ang importante. Good evening, everyone. So, I will discuss the penalties for violations of Republic Act 10666. Republic Act 10666 is also known as the Children's Safety on Motorcycle Act, prohibits children from riding motorcycle on public roads. So, mudya is makatugro kang safety para sa mga bata. Kagang imposible nga matabo kung wala kasunod sa mga rules and regulations. The first nga multa na is first offenses is 1,000 to 5,000 pesos. Second offenses 3,000 to 10,000 pesos. Third offenses is 5,000 to 20,000 pesos. Kag the fourth na if violations result in senior injury or death trigger penalties including possible imprisonment. Mas modya is pwede ta na masuspended 1 to 15 days depending on the severity of the offenses. Kagdalas is the succeeding offenses 10,000 fines plus 1 month suspensions of driver's license. Masuspindi kang driver's license na. Pwede matabo nga i-suspindi. The things that we need to follow when we driving the motorcycles or other vehicles is the first ones is always provide a standard protective helmet for children's. Amo dyan, yung pinaka-importante when nagadrive kita is importante nga kung may angkas man ipasuksukon gid kang helmet para sa safety ka mga bata nga magsakay. The second is make sure the child's feet reach the pegs. So mo dyan, kapag may nagasakay is kailangan gid natin nga siguro doon i-sure gid natin nga ang ada nga mga kahig nagabatang sa insakto na nakatungtong sa proper sige panaw kang motor. The third is ensure the child can hold securely. Is mo dya isang siguro doon gid natin kung may ginangkas magita bata man normal nakanyabot or nakakapot gid sa insakto. The fourth is avoid highways and fast road when riding with children. So, mo dya ang mga bagay nga likawan gid if may ginangkas man, bata man, sigapon or malam, siguro doon gid nga sa inay lang nga pamaagi kay amurang pinaka safety ang paginay-inay sa aragyan sa kapin pagid sa mga highways. The 5 is never prioritize convenience over child safety.
Amo dya iunahon gid dapat ang mga mga safety para sa nagano sakay man, kailangan gid iunahan ang nga safety. The last is follow the law to prevent fines and accidents. Amo dya gid ang pinaka-importante when we driving. Kailangan gid magsunod sa rules and regulations para maka-avoid kang mga multa or mga aksidente man. Ang pagsunod sa mga batas kag hindi magmulta. Question is, the Republic Act 10666 is a vital law designed to protect children from preventable road accident. It reminds families and motorcycles riders that child safety must always come first. By following the law and practicing responsible driving, we contribute to safer transportation and protect the lives of young passengers. Obeying RA 10666 is not only a legal duty, it is a moral responsibility. So, ang RA 10666 is gapahayag kang mga safety, kang mga kabataan nga nagagamit ka mga motorsiklo, labi na gid ang mga estudyante nga naga-motor paagto sanda nga mga eskwelahan. Kag ang RA 10666 is gapakita kag kang protekta sa mga bata sa mga aksidente, sa mga kasadagan nga dapat malikawan. Kag sa sangka pamilya, kag sa mga riders, kag mga motorsiklo is unahan tagid pirmi ang mga prioridad kag safety kang aton mga kabataan. Kag sa pagsunod sa RA 10666 ay hindi bakat lamang diyang isang legal. Ito bakat sangka legal nga rimuon kundi amo diyang moral na responsibilidad nga kailangan gid isundon para matiyak kag magampanan nato ng mga kabataan kag matiyak gid ang anda nga safety sa pagdrive kag sa mga karsadahan.